Good day po sa inyong lahat. Welcome na naman sa another episode ng ating vlog na kung saan ang topic po natin for today ay ano nga ba yung epekto ng pagtaas at pagbaba ng presyo ng ating itlog sa isang backyard egg producer at sa isang malaking farm. Ayan. So halina po kayo at sama-sama po tayong manood, i-discuss yung ating topic for today. Bago po natin umpisahan yung ating topic, bigyan ko lang po kayo ng konting kwento regarding pa rin po syempre sa ating paitloging manok. Alam nyo po na way back siguro mga 20 years ago, so 2024 po ngayon, so 2004, paatras po, 20 years paatras po tayo. Alam niyo po ba na ang capacity ng paitloging manok po dito sa Pangasinan ay siguro mga maximum na po yung 200,000. So imagine, dati-rate 200,000 lang at mangilan-ngilan lang yung farm na alam ko. Isang farm na dyan, yung sa San Carlos, sa Resuello Farm. Isa na rin dyan yung Macabito Farm, yung Evergreen, and then yung mga farm na maliliit sa Mapandan. Ayan. So pagsama-samahin po yung kanilang capacity, yung kanilang volume, yung kanilang alaga, sabihin na natin siguro mga nasa 200,000 heads lang po silang lahat dito sa Pangasinan. Dahil alam nyo naman po, maging tayo ay wala pa pong paitloging manok nung mga panahon na yon. Tayo po ay nag-umpisa pa lamang na magpaitlog ng manok at 2,000 heads nung 2014. So 2014, yun po ay 10 years ago. Nag-umpisa po tayo sa 2,000 heads. Ayan. At nung balikan natin yung 2020, kumusta ba yung negosyo ng mga naunang nagpapaitlog ng manok dito sa Pangasinan? Syempre, masaya po sila. Ayan. Masaya po sila dahil in demand masyado yung kanilang production, yung kanilang itlog. Pinipick up po yan sa kanilang mga farm. Yung iba naman ay dinideliver nila sa kanilang bayan. Ayan, so kung sila ay taga San Carlos, dyan lang po sa San Carlos nila dinideliver yung kanilang na-produce na itlog. Ngayon, sino ba yung mga kakompetensya nila or sino yung mga nakakasabayan nila dyan sa palengke na nagdi-deliver ng itlog? Siyempre po yung mga taga Pampanga, taga Bulacan. Yan po yung at mga taga Tarlac. So yan po yun, ganyan. Kaya lang lately anong nangyari? Dumami. So siguro ngayon yung capacity ng paitloging manok dito, sabihin na natin mga nasa 4 million. Ayan, tansya ko lang po tansya ko lang. Siguro mga nasa 4 million. Or baka wala pa. So ikukumpara natin yung 4 million natin nowadays dito sa Pangasinan. Kukumpara natin kay Tarlac. Si Tarlac po marami. Meron pong isang kumpanya lang dyan, ang alaga nilang manok ay 1 million. Meron ulit akong alam na isa dyan, 1.5 million. Yan. Tapos meron din tong magkakapatid. Yung isang kapatid, 800,000 ang alaga niya. Yung isang kapatid, 600,000. Yung isa, 400,000. So, dyan, sila pa lang yun, marami na. So, sa tingin ko, sa Tarlac, siguro mga nasa 10 milyon. Ayan. Ganon din sa Pampanga, siguro mga nasa ano yan, nasa 15 million. Tansya ko lang.
Kasi nga po, meron nga yung sinasabi nila dyan na parang isang barangay na may isang subdivision ng mga poultry. So, tabi-tabi, dikit-dikit yung mga poultry farm, poultry houses, at iba-iba nga lang yung mga may-ari. So, parang na-discuss na natin yan nung mga nakaraang video. So, ganun din si Pampanga. Si Bulacan, ganun din. Marami din si Bulacan, baka 15 million, ganyan si Bulacan, ano. At saka, syempre, ang pinakasikat talaga pagdating sa itlog, kung saan pinapaniwala ang doon daw nagsimula sa kanilang probinsya, walang iba kundi ang Batangas, sa may San Jose. Kaya nga po nung ako ay gumawa ng poultry houses dyan sa Batangas, meron pong isang big time na nagtiwala sa atin. Pinagawa po niya tayo ng 10 housing na tag sa 10,000 yung capacity. As in, kaumpisa ko pa lang talaga nun. Pinuntahan po nila ako, umorder sila ng RTL at nagpagawa sila ng cages at housing. So, nung mga panahon na yon, siguro mga 8 years ago, talagang nangangapa po tayo. Ayan. So, tayo naman po ay malakas po yung loob natin, kaya tayo ay nag-oo. Ayan. So, kaya nung tayo ay nagpunta doon, nakita natin na yung, di ba, sa mga probinsya or sa mga bayan-bayan, pag pumasok ka sa kanilang area, makikita mo sasalubong sa'yo doon sa boundary yung welcome, ganyan, ano. Welcome to, parang sa Urdaneta. Welcome to Urdaneta City. Makita mo yung logo nila or yung may doon, may yung in-sculpture, may nakaukit doon na kalabaw, yung buong kalabaw. Yan, sa amin dito sa Dagupan, yung produkto namin bangus. So makita mo yung arko namin, mga bangus na naka-design doon sa arko. Ayan, at sa San Jose, doon ko nakita yung itlog. Yan, so parang may picture din po ako doon, kasama ko yung mga anak ko. Ayan, so ano po yan, Batangas talaga nagmula. Sila yung pioneer sa paitloging manok. Yan, doon sa Batangas yung unang dumami yung mga nag-aalaga ng manok. Pero masabi ko rin po sa inyo, makwento ko lang, hindi ko po ito alam na, hindi ko pa man napasok tong paitloging manok. Nalaman ko na lang siya lately. 1960s, 1950s ay nag-aalaga na pala ng paitloging manok yung lolo ng tatay ko, yung lolo ng daddy ko, hanggang sa maipasa niya ito sa mga kay lolo ko at sa mga kapatid niya. So imagine, hindi ko po alam yung kwento na yan. Lately na lang nung ako ay nag-aalaga na ng paitloging manok. Ayan, so kung titignan natin nung mga naunang panahon na yan, yung mga 20 years ago, ganyan, konti pa lang yung mga nag-aalaga dito balik tayo ng Pangasinan, konti pa lang yung nag-aalaga. Kaya lang, bakit dumami? Siyempre, marirealize din natin na yung population ng Pilipinas ay lumolobo din. So, parang 110 million na po ata yung 110 million na po yung population ng Pilipinas. At sinasabi pa nga na mababa pa rin daw yung egg per capita or yung pagkain ng Pinoy, pagkonsumo ng Pinoy sa itlog, mababa pa rin daw. Kasi nga po, kung 110 million, alisin po natin dun yung, sabihin na natin yung 30 million sa 110. Sabihin natin yun yung mga hindi pa makakain ng solid food, yung mga bata, Sabihin na natin mga 3 years old below. Yan, so hindi pa sila makakain. So may iwan tayo na 80 million pa rin. So 80 million, kakain lang yung 80 million ng isang itlog sa isang araw. Sabihin na natin every breakfast. So ang kailangan nating itlog ay 80 million a day. Ayan. So dun sa mga nabanggit ko, sa tingin ko wala pang doon. Wala pang 50 million. Ayan. So ako, kapag kumain na po ako ng itlog, 4. Ayan. So kaya lang ang kinakain ko yung puti lang kapag sunny side up.
Kapag binate, scrambled, yan, kakainin ko po lahat. Yan, may pagka abnormal din po tayo, no, sa pagkain ng itlog. Kapag nilaga, kakainin ko rin naman lahat. Kaya lang talaga kapag yung sunny side up, siguro dahil ayoko pong kumain nung yung medyo hilaw, yung may sabaw-sabaw pa, no. So ayoko pong kumain nun. Ayan, so doon po natin makikita na habang lumilipas yung panahon, dumadami yung population, marami rin yung kumukonsumo ng itlog. Kaya para sa akin, ito po yung negosyo na hanggang kailan, kahit hanggang sa kaapu-apuhan natin ay pwede po nilang ipagpatuloy yung ganitong negosyo. Ayan. So, bakit? Siyempre, yung mga kaapu-apuhan natin, kakain pa rin yan ng itlog. At yan po yung pinakamura ngayon na source ng napakagandang protina. Ayan. So, ayun, ibalik natin dun sa backyard at saka sa isang malaking farm. Ano yung epekto? Siyempre, kapag bumaba yung presyo, ang unang tatamaan po dyan, yung mga malalaking farm. Bakit po? Kasi po, itong mga malalaking farm ay dumedepende po sila sa kanilang mga reseller. Dumedepende po sila sa mga trader. Yung mga umaangkat po ng itlog sa kanila, yung mga wholesaler, at yung mga trader na yan or wholesaler ay ibinebenta din nila, binabagsak din nila sa mga nagtitinda sa palengke. Ayan. So, paano nga ba yung presyohan dyan? Kapag malapit lang yung farm, pumapatong lang po sila ng 60 pesos per box. So, palima-limang piso lang per tray. Ayan. So, mabilisan lang po yan. Aangkatin nila sa malaking farm, ibabagsak dito sa tindera sa palengke, babayaran sila. So, namumuhunan lang sila ng pang-cash dun sa malaking farm. At syempre, may mga sasakyan sila. Ayan. So, ganun po. Kaya lang, kapag bumaba yung presyo, ang unang naapektuhan talaga yung malaking farm. Kasi nahihirapan siya nowadays. Lalo na po ngayon na marami na yung mga backyard racer. Yung mga tayo po na nag-uumpisa. Bakit po? Yung malaking farm po kasi wala siyang direct na buyer na retailer. Pero tayo sa backyard, doon mismo sa mga kapitbahay natin, sila na mismo yung bumibili. So yung isipin niyo po, nung wala pa tayong alagang manok na nangingitlog, saan ba bumibili ng itlog yung mga kapitbahay natin, yung mga kaibigan natin? Syempre sa palengke. Yung itlog sa palengke, saan ba nanggagaling? Syempre sa mga malalaking farm. So kapag nag-put up kayo ng isang backyard farm, syempre yung kapitbahay ninyo, dyan nabibili sa inyo. Except kapag kaaway po ninyo yung kapitbahay nyo, syempre ayaw niyang bumili dyan. Diba? Ayoko nga bumili dyan. Ganun. Diba? Imbierna ka. Yung mga ganun. So yun po, isipin po natin. Yung mga, ngayon, ilan na tayong mga backyard producer ng itlog. So, dumadami na po tayo. So, ang pinaka the best nga po talaga dyan ay i-conquer natin yung kapaligiran natin, yung coverage niya hanggang sa palaki ng palaki. Ayan. As long as sumasabay kayo sa presyo at syempre yung itlog natin ay very fresh. So, yung mga kapitbahay nyo dyan, yung mga kabarangay ninyo, sigurado po ako, dyan bibili sa inyo ng itlog. Ayan. So, yung mga malaking farm po ngayon, nahihirapan. Yung mga datihan na, nag-stop na po sila sa pag-expand ng kanilang farm. Kaya lang, ang lubhading ibang kwento rin po kasi yung mga Chinese na kararating dito sa Pilipinas, hindi ko alam kung kabilang yan dun sa mga alien talaga, yung mga walang dugong Pinoy na basta-basta na lang silang nagpunta dito para magnegosyo. So sila po yung yung maraming pera, marami silang pera, kaya kayang-kaya nilang mag-put up ng isang malaking farm.
dito sa ating bansa. Kagaya nga po nung sinasabi ko na 2.5 million na farm dyan po sa Bulacan. Ayan. So, yan po kapag bumagsak yung presyo at kapag dumami yung mga backyard na na producer, kahit dyan po sa kapitbahay niya, maniwala po kayo, hindi po kayo maapektuhan. Halimbawa po, magmanok kayo ng 96 heads or 1,000 heads, dyan mismo sa tabi ng farm na yan, dyan mismo sa barangay na yan, hindi naman po kayo maapektuhan ng presyo niya eh. Kasi po, hindi naman yan magbebenta ng paisa-isang tray. Hindi po yan magpapapasok dun sa kanilang farm. Ang gusto po niyan yung mga wholesaler, yung malalaking truck, yung mga wing van. Yan. Na kapag kinargahan mo 500 kahon ng itlog, or sabihin natin kung 500 po yan, 6,000 na tray yung kasya dun sa isang truck. So, mga ganun po. So, base na rin doon, dagdag ko na rin doon, nung nakakwentuhan ko yung dating director ng Department of Agriculture, si Dr. Rogelio Signi, UP graduate po yan. Natuwa po siya, matagal na po siyang retired. Panahon pa ata ni President Marcos, and then Cory Aquino. Natuwa po siya sa ginagawa ko. Although, syempre, aminin ko po sa inyo, yung ginagawa po natin ay negosyo. Pero nung nakausap ko siya, biglang nabuksan po yung isipan ko dahil sinabi niya, maganda yung ginagawa mo, Sydney, dahil natutulungan mo ng livelihood yung mga tao, sabi niya. Imagine, kapag nabebentahan mo sila ng kahit 48 heads, 96 heads na manok na kanilang paitlogin dyan sa kanilang area. So, nagkakaroon ng livelihood. So, malaki yung naitutulong mo sa natin, sa society natin, sabi niya. So, kako rin. Oo nga, kakong ganon. So, kahit papaano pala. Kaya dito na tayo mas masigasig sa pag-vlog natin. Kaya makita nyo naman yung mga vlog natin nitong mga ito, lalo na may bago tayong editor, makita nyo talagang yung mga detalye talagang inaano natin, pinupuno natin ng mga detalye, kinukompleto natin para kayo ay mas lalong magkaroon pa ng idea dito sa paitloging manok. Ayan. So, ang bottom line po, kapag tayo ay mali lang muna yung capacity natin, 96 heads to 1,000 heads, hindi pa po tayo gaanong maapektuhan yan. Ang importante po, establish natin yung market natin, i-conquer natin yung market dyan sa paligid natin, mga kapitbahay, mga kaibigan, mga kabarangay. Ayan. And then makikita rin nila mamaya, ma-analyze din nila na yung itlog na bibilihin nila sa yung mga nagro-rolling, hindi na po sila bibili kahit na gaano pa kamura. Kasi na-educate din po sila. Lalo na nung mga nakaraang tagtumal yung itlog. Yung mga nag-rolling na yan, yung mga bumili. Anong nangyari? Pagbabasagin nilang itlog para iluto, kadalasan bulok, kadalasan bugok, umaalog. So parang naano na rin sila, nadadala sila. So, hindi na ako bibili dyan. Ganon. So, ngayon talaga, yung competition ay doon na lang yung panlaban natin, yung freshness ng ating itlog, and then yung sa presyo, isabay natin. Ayan, so mami-maintain po natin yung mga customer natin. Ayan, at kapag yan po yung panahon ng tumal, panahon na mura yung itlog. Pero kapag umikot naman na po yung gulong at tumaas na po yung presyo, kagaya po nito ngayon, na sobrang taas po, ay mababawi din po natin yung ating kumbaga kita na hindi natin kinita nung panahon na mura yung itlog. Ayan. So, wag po kayong mabahala. Sa negosyo, ganyan lang po talaga. Hindi po palaging kabig. Minsan po, nakakabigan din tayo. Ayan. Parang sugal po yan. Hindi palaging tama. Minsan
tinatamaan din po tayo. Pero syempre, magsusugal rin lang tayo. Dito na tayo sumugal sa negosyo. Iwasan po natin yung mga sugal-sugal na yan. Ayan. So, maraming salamat po sa inyong panunood. Kita-kita po ulit tayo sa mga susunod nating vlog. God bless po sa inyong lahat at mabuhay.